Isang nakakagulat na detalye ang lumabas ngayon, hindi lamang armas o barko ang nagiging bahagi ng mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at Taiwan. Maging ang maliliit na drone, semiconductor, artipisyal na intelihensya, paggawa ng barko, at mga cable sa ilalim ng dagat ay unti-unting pumapasok sa iisang larawan. At ang tanong, bakit tila nagiging mahalagang katuwang ng Taiwan ang Pilipinas sa panahong lalong umiigting ang kompetisyon sa teknolohiya at seguridad sa Indo-Pacific? Ayon sa ulat ng Politico, sinabi ng kumpanyang Taiwanese na Thunder Tiger na nakapagbigay na ito ng ilang daang drone sa militar ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Karamihan sa mga ito ay first-person view o FPV drone na pangunahing ginagamit para sa pagsasanay. At dito nagiging interesante ang kwento. Sinabi ng kinatawan ng Thunder Tiger na kabilang ang Pilipinas sa pinakamalalaking pamilihang panlabas ng kumpanya, kasama ang Estados Unidos at Japan. Isa sa mga binibigyang diin ng kumpanyang Taiwanese ay ang paggamit ng mga bahaging hindi mula sa China. Para sa mga militar, mahalaga ito dahil may mga alalahanin tungkol sa seguridad sa supply at posibleng panganib sa teknolohiya. Ang kanilang Overkill FPV drone ay nasa Blue UAS cleared list ng kagawaran ng tanggulang Estados Unidos, isang indikasyon na dumaan ito sa proseso para sa paggamit ng mga organisasyong pandepensa. Pero mas malaki pa ang direksyong tinatahak ng Taiwan. Hindi lamang mga drone sa himpapawid ang ginagawa ng Thunder Tiger. Gumagawa rin ito ng mga barkong walang sakay na maaaring gamitin sa mga operasyong militar. Kabilang dito ang Sea Shark na serye, na nasubukan na sa dagat. Mahalaga ito para sa Pilipinas dahil napakalawak ng ating karagatan. Sa halip na umasa lamang sa malalaking barko at sasakyang panghimpapawid para sa pagbabantay, maaaring gamitin ang maliliit at mas murang sistemang walang sakay para sa pagmamatsyag, paghahanap at pagsagip, pagtugon sa kalamidad, at pagmamanman ng infrastruktura. May isa pang mahalagang aral dito, ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita kung gaano kalaki ang epekto ng murang drone kapag ginagamit ng maramihan. Hindi kailangang bawat sistema ay napakamahal. Ang mahalaga ay may sapat na bilang, mabilis palitan, madaling ayusin, at may kakayahang gumana kahit may panggugulo sa komunikasyon. Dahil dito, bumubuo rin ng Taiwan ng mga drone na maaaring hamarang sa ibang drone at mga sistemang gumagamit ng hibla para maging mas matatag laban sa panggugulo sa signal. Ngunit may hamon. Aminado mismo ang kinatawan ng Thunder Tiger na nahuhuli pa ang Taiwan sa China pagdating sa teknolohiya at presyo. Mas mahal din ang mga produktong iniiwasang gumamit ng bahaging galing China. Ang tunay na layunin ay magkaroon ng alternatibong mapagkukunan para sa mga bansang ayaw maging lubhang umaasa sa iisang pinagmumulan. At dito pumapasok ang ikalawang malaking balita. Ayon sa Newswatch Plus, nais ding makipagtulungan ng Taiwan sa Pilipinas sa semiconductor at artipisyal na intelihensya sa pamamagitan ng planong PAC Silica Hub sa New Clark City, Tarlac. Sinabi ni Taiwanese Foreign Minister Lin Qialong na maaaring maging daan ang planong sentrong pang-industriya para sa kooperasyon ng dalawang panig. Binanggit niya hindi lamang ang semiconductor at artipisyal na intelihensya, kundi pati drone, paggawa ng barko, at mga cable sa ilalim ng dagat. Kung pagsasamahin natin ang dalawang ulat, mas malinaw ang malaking larawan. Ang drone ay bahagi ng seguridad. Ang semiconductor at artipisyal na intelihensya naman ang pundasyon ng makabagong teknolohiya. Ang paggawa ng barko at mga cable sa ilalim ng dagat ay may direktang koneksyon sa kalakalan, komunikasyon, at pambansang seguridad. Kaya maaaring hindi aksidente na sabay na lumilitaw ang mga larangang ito sa pag-uusap ng Pilipinas at Taiwan. Parehong naghahanap ang dalawang panig ng mas matatag at mapagkakatiwalaang kadena ng supply. Para sa Taiwan, kailangan nitong palawakin ang mga ugnayan nito sa labas ng sarili nitong teritoryo. Para sa Pilipinas, pagkakataon naman ito upang makakuha ng teknolohiya, pamumuhunan, kasanayan, at posibleng bagong industriya. May potensyal ding maging mahalaga ang Pilipinas bilang lokasyon. Ang New Clark City ay inilalarawan bilang planong sentro para sa semiconductor, artipisyal na intelihensya, advanced manufacturing at iba pang estratehikong industriya. Kung maisa sa katuparan ito ng maayos, maaaring hindi lamang tayo maging mamimili ng teknolohiya. Maaari tayong maging bahagi ng paggawa, pagbuo, pagpapanatili, at pag-export ng ilang teknolohiyang kailangan sa rehiyon. Pero kailangan ding maging maingat.
Wala pang tiyak na pamumuhunan o kasunduan ng Taiwan sa Pax Silica Hub na inanunsyo sa ulat. Mayroon ding mga tanong sa loob ng Pilipinas tungkol sa paggamit ng lupa, pangangailangan sa enerhiya at tubig, epekto sa mga komunidad, at pangangalaga sa kapaligiran. Kaya mahalagang tingnan ang proyektong ito hindi lamang bilang usaping seguridad, kundi bilang pangmatagalang desisyon sa ekonomiya at industriya. May sensitibong aspeto rin sa relasyon. Ang Pilipinas ay patuloy na sumusunod sa One China policy habang pinapalawak ang pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Kaya anumang mas malalim na kooperasyon ay kailangang isagawa ng maingat upang maprotektahan ang interes ng Pilipinas habang iniiwasan ang hindi kinakailangang tensyon. Sa huli, ang pinakamahalagang punto ay ito, maaaring nagsisimula pa lamang ang mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at Taiwan sa larangan ng drone at teknolohiya, pero mabilis na lumalawak ang saklaw nito. Mula sa ilang daang drone na ginagamit sa pagsasanay, maaari itong humantong sa mas malawak na kooperasyon sa pagmamatsyag, paggawa ng barko, semiconductor, artipisyal na intelihensya, at kritikal na infrastruktura. At kung magagawa ng Pilipinas na gamitin ang mga oportunidad na ito ng may malinaw na pamantayan sa seguridad, teknolohiya, kapaligiran, at pambansang interes, posible tayong makinabang ng hindi kinakailangang pumili ng isang panig sa bawat usapin. At higit sa lahat, nagbibigay ito sa Pilipinas ng pagkakataong palawakin ang sariling kakayahan, sa halip na manatiling umaasa lamang sa pagbili ng kagamitan mula sa ibang bansa kapag may pangangailangan. Dahil sa bagong panahon ng kompetisyon, hindi na lamang tanong kung sino ang may pinakamalaking barko o pinakamalakas na missile. Ang tanong ay kung sino ang may pinakamatatag na teknolohiya, supply, industriya, datos, at kakayahang gumawa ng mga sistemang kailangan bago pa man magsimula ang krisis. At sa larangang ito, maaaring mas mahalaga ang lumalaking ugnayan ng Pilipinas at Taiwan kaysa sa unang tingin natin. At kung gusto ninyo pa ng mas malalim na pagsusuri tungkol sa mga bagong kaganapan sa Philippine Defense, West Philippine Sea, AFP modernization, at mga hakbang ng ating armed forces, huwag ninyong palampasin ang iba pa nating mga video dito sa channel. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, e-like ang video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita, pagsusuri, at mahalagang usapin tungkol sa seguridad ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy nating alamin ang katotohanan, suriin ang mga pangyayari, at higit sa lahat, suportahan ang isang mas malakas at mas handang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! At magkita-kita tayo sa susunod na video.